Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng panahon, kasabay ng ikot ng mundo, landas ay nagtagpo. Pag-iibigan ay nabuo, ligaya't saya, lungkot at pag-iyak, nagpatibay sa love story nating dalawa. Ating dalawa. Ikaw at ako, tadhana'y pinagtagpo. Hindi man perpekto, pag-ibigan ay paglalaban. Dumaan ang panahon, kwento ng pag-ibig ay naroon. Alaalang di kumukupas, itutuloy ang bukas, ano man ang mangyari. Sa love story natin ngayon, ligaya at saya, lungkot at pag-iyak, nagpatibay sa love story nating dalawa. Nating dalawa. Dear Papa Van, magandang araw sa inyo. Lalo na sa mga masugid niyong tagapakinig. Ako po si Ella, 35 years old. Isang high school teacher at nakatira sa Marikina. Single po ako ngayon at no boyfriend since birth, Papa. Middle child po ako sa 3 magkakapatid. Yumao na rin ang aking ama. Tanging ang kasama ko lang sa bahay ay ang aking ina. Ang bunso kong kapatid na si Marie at ang panganay kong kapatid na si Kuya Rod. Isang bahista sa isang banda. Nakabukod po sa amin kasama ang kanyang anak at pangalawang asawa. Sa edad kong ito, Papa, ay maraming nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay single pa rin ako at kung bakit NBSB pa rin ako gayong mabait naman ako. May tsura at responsable pa sa buhay. Sa katunayan ay marami namang nagbalak na ligawan ako nung college kami. Kaso puro busted ang abot. Siguro nga ay masyado pa akong bata noon. Samantalang ngayong may trabaho na po ako ay puro attached naman po ang nanliligaw sa akin. Yung iba ay may girlfriend na. Yung iba naman ay may mga asawa na. Kahit naman may magustuhan ako, hindi rin pwede at hindi ko talaga
pinapursue dahil ayoko namang pumasok sa ganong sitwasyon. Ang manira ng buhay at relasyon ng iba para lang magkaroon ng kasintahan. Bukod pa riyan ay ang dami ko na rin pong responsibilidad sa pamilya para kumuha pa ng dagdag ng sakit sa ulo. Aaminin ko sa taong kong ito ay medyo kinakabahan na rin po ako, Papa. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ang panganay namin ay may asawa na. Nakadalawa na nga siya at ang bunso ko namang kapatid ay may boyfriend na rin. Sa mga kaibigan ko, ako na lang ang single. Yung iba ay may mga asawa na kaya naman minsan ay inaabot ako ng pangungulila. Pati na rin yung pag-aalala na baka wala akong maging kasama at makaramay sa aking pagtanda. Papa Van, masasabi kong sa aming magkakapatid, ako ang pinaka-responsable. Paborito kasi ng mga magulang namin si Kuya Rod. Kaya naman binigay nilang lahat ng hilig nito nang lumaki. Kahit nga hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil maagang nag-asawa at nagkaroon ng anak ay pinatawad pa rin siya ng mga magulang namin. Higit pa riyan ay pinagbigyan din siya na sundin ang gusto niya, ang magbanda. Samantalang kami ng kapatid kong si Maria ay pinersa na makapagtapos ng pag-aaral at kunin ang mga kursong hindi namin gusto. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit medyo naging rebelde ang bunso kong kapatid mula nang nakagraduate at palaging naiintriga sa opisina kaya walang tinatagalang trabaho. Bakit ka napadaan? Dali, sumabay ka na dito sa hapunan. Ay naku, malamang di manghihingi na naman ng pera yan. Ma, meron ka bang 3,000 dyan? Oh, bakit? Aanhin mo na naman. Kasi naputulan kami ng internet sa bahay Bakit kasi hindi pa kayo mag-downgrade ng linya ninyo? Bilang hindi na naman tumutuloy yung asawa mo sa pag-online tutor niya. Nakalak nga ng 2 taon yun At saka, naghahanap din naman si Vanessa ng ibang online job. Nako, kailan mo ba kailangan yung 3,000? Ngayon na. Kasi nga bukas, ibabayad ko na yun dun agad para ma-reconnect na kami. Ngayon na? Naku, paano yan? Wala naman akong cash dito. Kunda nga naman kasi ikaw, manghihingi ka ng pera ura-urada. Hindi naman hingi yun Hiram! Babayaran ko rin naman agad pag nagkatrabaho na ulit si Vanessa. Marie, pahiramin mo nga muna itong kuya mo. La? Bakit ako? Ikaw yung may pinakamataas naman na sweldo dito Kakabayad ko lang ng kuryente natin nung isang araw. Wala na akong pera. Dali na. Bukas dadaan ako sa opisina mo para kunin yung pera. Wala na nga akong pera. Damot mo naman Ano madamot? Sa wala na nga akong pera. At saka buti kung hindi ako nag-aabot dito sa bahay. Ikaw, hindi ka na nga nag-aabot? Napakatagal mo pa magbayad ng utang. Kung minsan nakalimutan na ng lahat na nangutang ka. Bakit ba? May pinapalaman ka na bang 2 bunganga ha? Wala ka pa namang pamilya at mga anak Kung ganyan naman pala, di bukas na bukas magpapabuntis ako. Huwag kang pilosopo. Ang hirap sa'yo. Ang damot mo na nga. Dami-dami mo pang sinasabi. Siya, tama na. Dumaan ka bukas dun sa school at iaabot ko sa'yo ang pera pagka-withdraw ko. Yan! Hindi ka tumulad dito kay Ella. Madaling kausap at hindi na madada. Ako pa? Ako pang masama ngayon? Ako pang kontrabida? Ikaw nga itong pumupunta lang dito para mandilihensya? Ikaw bastos ka Bunso ka lang ha? Kuya mo ako. Yung dila mo tatabasin ko Panganay ka nga, ikaw naman ang pinakawalang silbi. Tama na. Tapos na ang usapan, di ba? Papautangin na kita, Kuya Rod. Tama na yan bangayan ninyo. Makalayas na nga! Sa amin pong magkakapatid ay palaging kontrapelo ang panganay namin na si Kuya Rod at ang bunso naming si Marie.
Sa tingin ko, silang dalawa po kasi ang nagmana sa papa namin. Samantalang ako naman ay parang nagmana sa pagiging pasensyosa at kalmado ni mama. Tulad na lang ng dalawa kong kapatid ay masyado rin pong malakas ang personality ng ama namin. Dati po siyang pulis na namatay hindi dahil sa engkwentro, kundi dahil sa atake sa puso na napaaway ito sa inuman. Sa katunayan po niyan ay talagang nasasayangan ako sa dalawa kong kapatid, Papa Van. Si Kuya kasi ay magaling naman talaga sa music. Sa katunayan nag-self-study nga lang ito ng bass guitar. Samantalang ang bunso naman po naming si Marie ay matalino talaga. Siya yung tipong pumapasa kahit na hindi nag-aaral. At isang basa lang niya sa textbook ay gets na niya agad ito. Sa amin nga pong tatlo ay ako po yung parang pinaka-average. Pero dahil sa mga pagiging kalat ng focus nila at dahil very emotional din sila, ay mas ako paputuloy yung naging maayos-ayos ang buhay. Kaya eto, ako rin naman ang inaasahan na mag-ayos ng sa kanila. Isang araw po ay kinailangan naming isugod sa ospital si mama dahil nanlabo po ang mga mata nito at nangingimayan ng mga paa. At doon na nga po namin nalaman na may diabetes na pala ito. At dahil nagamit na rin po namin ang allowance ko para sa dependents sa company medical card ko, si Marie naman ay hindi pa nare-regularize sa kanyang bagong trabaho kaya't wala pa siyang medical benefits. Kaya napilitan kaming magbayad ng cash na pagpapa-ospital ni mama. Pero si Marie ang pinakasumama ang loob dahil yung naipon niyang kaunting pera sa kanyang bagong trabaho ay napunta agad sa hospitalization ni mama. Hoy, gising na! Marie, bumangon ka na riyan at malilate ka na sa trabaho mo. Wala na akong trabaho. Anong ibig mong sabihin wala ka ng trabaho? Wala kayong pasok ngayon? Nag-resign na ako. Ano? Bakit ka naman nag-resign? Sa isang buwan mariregularize ka na. Ano pang point? Nagtatrabaho ako, halos wala naman napupunta sa akin. Samantalang isa nating kapatid, siya lang nagpapakasasa sa mga kinikita niya. Ay, pambihira naman talaga oh. So ano? Ako na lang. Iiwan mo na sa akin ang responsibilidad sa lahat. Hindi rin naman fair eh. Mas lalong hindi magiging fair kung pati ikaw aasta ng ganyan. Marie, alam kong pasaway si Kuya Rod. Pero magtulungan naman tayo. Paano kung ayaw ko na rin tumulong? Kapag nakumbinsi mo na yung si Kuya Rod na magbigay dito, tsaka na lang uli ako magbibigay. Walang ya. O sige, magre-resign na rin ako. Tignan ko kung saan tayo pupulutin. Di mag-resign ka. Ako matutulog ulit ako. Lintik naman ang buhay to oh! Marie, tumulong ka naman! Huwag ka nang dumagdag pa sa problema dito! Ikaw nga ang pinakamatalino sa ating magkakapatid eh! Pero ikaw ang pinakabaluktot kong magdahilan! Ako? Ako pa ang baluktot magdahilan? Anong tawag mo kay Kuya Rod? Kung ako baluktot, ano pa yun? Wala nang pag-asa yang si Kuya Rod! Hindi na magbabago yan! Dalawa na yung anak niya oh! Ngayon tayong dalawa ang mas may direksyon sa buhay. Tayo naman ang magtulungan! Ang hirap kasi sa'yo ate, wala kang pinagkaiba kina mama at papa. Konsentidor ka rin kay Kuya Rod eh. Tapos ikaw rin naman ang pumapasa ng hirap. Kaya ako, huwag niyo ako itulad sa inyo. Kung sunod-sunuran kayo dyan kay Kuya, ako hindi. Kaya mamatay ang tirik ang mata, wala akong pakialam. Marie, kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo. Alam kong galit ka kay Kuya, pero huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kadugo mo pa rin yon. Obligasyon pa rin natin yan. Hindi ko pinili maging kapatid yan at lalong hindi ko pinili ang mabuhay sa mundo.
Di ko na alam. Please, Marie, huwag ka namang ganyan. Kung nagre-rebelde ka dahil kay kuya, isipin mo na lang si mama. May diabetes na yan. May maintenance na yan. Hindi ko kakayanin na ako lang ang sasagot ng lahat ng gastusin dito. Pag ako naman ang nagkasakit, kawawa tayong lahat. Sorry ate, pero napasa ko na yung resignation ko kahapon. Wala nang bawian yun. At huwag mo na rin akong alalahanin. Hindi rin naman ako aasa sa'yo eh. Hindi mo rin naman ako obligasyon. So ano, magkanya-kanya na lang tayo, ganon. Si mama, sasabihan ko siya na magkanya-kanya na tayo. Na humanap na siya ng trabaho na tatanggap sa kanya sa edad niyang yan at sa kondisyon niyang yan para mabayaran niya ang maintenance niya. Sige, yan ang balak mo? Magkanya-kanya? Eh di halika, bumangon ka rin at sabihin natin kay mama na mula ngayon siya ang bahala sa sariling buhay niya. Halika! Ate, ano ba? Nasasaktan ako, bitiwan mo nga ako! Halika na! Ikaw mismo ang magsabi kay mama na magkanya-kanya na tayo! Tumayo ka dyan! Matapos po ng isang buwan na hindi pagtatrabaho ay nakonsensya din naman po si Maria at naghanap na rin ng malilipatang kumpanya, Papa Van. At sa kabutihang palad ay medyo mataas-taas din naman ang inoffer sa kanyang sweldo. At agad din naman po siyang nag-abot ng pera sa bahay pagkatapos niyang makuha ang una niyang sahod. Kahit naman po kasi ganun yung bunso namin at talagang matabi lang dila, ay kahit papano hindi niya rin po talaga natitiis si mama. Talagang si Kuya Rod lang ang parang walang kapaki-pakialam sa amin. At ang tingin sa aming lahat ay mga ATM na nilalapitan niya lang kapag kailangan niyang mangutang o manghingi ng pera. Kung tutuusin ay kung namamanage nga lang ni Kuya Rod ang pera niya, hindi naman sila gaanong mahihirapan. Ang asawa niya po ay nagtatrabaho sa call center at si Kuya naman ay kahit papano ay may mga regular naman po siyang gig sa mga resto bar. Ang alam ko nga din po ay kung minsan ay nagtututor din siya ng mga gustong matuto maggitara. Pero dahil nga po masyadong makasarili itong si Kuya Rod ay halos lahat ng kinikita niya ay sa kanya at sa mga kapritso niya napupunta. Kung minsan nga maski mga bills at basic needs ng pamilya niya ay hindi niya maibigay. Lumalapit pa sa amin para manghingi ng pera. At sa tingin ko pa nga ay yung asawa ni Kuya ang halos sumasagot ng lahat ng gastusin nila. Pati na ang pagpapaaral sa anak ni Kuya sa iba. Sina Mama at Papa naman nung nabubuhay pa si Papa ay parang nasanay na sa ugali ni Kuya Rod. Mga 15 years ago kasi ay bigla na lang umalis ito sa bahay at hindi nagparamdam kahit na kanino sa amin. Matapos ang ilang linggo ay sinabi niyang may kinakasama na siya. At matapos ang 3 buwan ay nalaman na lang po namin buntis na ito. Nagpakita na lang to ulit sa amin nang sabihin na manganganak na ang kanyang asawa at kailangan nila ng extra money. Nung una ay galit na galit pa ang papa namin sa kanya. Pero nang nakapanganak na nga po yung asawa ni Kuya Rod at nakita ng mga magulang namin ng baby, ay bigla-bigla na lang po silang lumambot kina Kuya. At ever since Papa Van, ay parang ginagamit na ni Kuya na alas yung mga anak niya para makapanghingi ng pera kina Mama. 3 years lang tumagal ang samahan ni na Kuya Rod at ng una niyang asawa. At isang araw nga ay bigla na lang daw nag-alsabalutan ng babae at iniwan ang anak nito kay Kuya Rod. Dahil po dito ay bumalik muli si Kuya Rod sa bahay. At ang nangyari ay inasa na lang niya ang pag-aalaga sa anak niyang si Junel kina Mama at Papa. Dahil din po sa nangyari at nakapisa na siyang ulit sa amin ay parang nagbalik buhay binata itong si Kuya Rod. At kung minsan pa ay may mga araw na hindi ito umuwi ng bahay at parang nakalimutan na niya na may anak siya. Then 5 years ago po Papa Van ay
na-meet ni Kuya Rod ang kasalukuyan niyang asawa. At tulad nga din po ng ginawa niya dati nang na-in love ay bigla na lang itong nawala at sumama na pala doon sa babae. At iniwan pa sa amin ng anak niyang si Junel. Galit na galit po sina mama at papa noon kay Kuya Junel. Dahil parang pinaramdam na rin ito sa anak niya na hindi siya mahalaga sa papa niya. Sa katunayan nga, Papa Van, sa tingin ko ay may ambag din si Kuya Rod sa mga dahilan kung bakit namatay si Papa. Dahil nga po mula nung umalis ito, ay mas naging mainitin ang ulo ni Papa. At minalas-malas lang na ang naging sanhi ng atake niya sa puso ay isang nakaaway lang sa inuman. At mula po nang namatay si Papa, ay kami na nga po ni Marie ang tumayo na breadwinners ng pamilya. Pero kagaya nga po ng nasabi ko na dahil itong si Maria ay may pagka-emotional at sabog din ang utak minsan, kaya ako na lang talaga ang sumalo sa lahat. Friend! Oh, high energy ka na naman ah. Eh di ba? May sika nga ako sa'yo. Huy, may nakaka-crush sa'yo. Sino naman? Si Nick, yung pinsan ng jowa ko. Nick? Ah, yung nasa party ng jowa mo? Oo be, ano ba? Ah, Uy, nakita ko may smile sa Paz. Type mo rin siya, no? okay naman. Oh, shit. Isa-set up ko kayo ng date, ha? Naku, napaka-torpe din kasi nun. Bagay kayo. Ayoko yung mga setup na ganyan. Ano ka ba? Technically, hindi na nga ito setup dahil nagkakilala na kayo. Eh, baka mamaya masyado nang seryoso sa buhay yan ha. Alam mo naman na wala pa sa plano kong magpakasal. Te, 35 ka na. Kailan mo balak lumagay sa tahimik? Pagpatay ka na? Kaga? Bruha to? At saka ano ka ba? First date? Pagpapakasal na iniisip mo? Eh kung ganyan talaga ang trato mo sa dating game, eh hindi ka na talaga makakuha ng second date niyan. Ay nako, ayun na nga. Bilang umabot na rin naman ako sa edad na to, mas mabuti pa yung magiging karelasyon ko seryoso at pangmatagalan. Kaya hindi ko na mamadaliin. Dali na! Sa Sabado ng gabi, go! Mag-date na kayo! Hindi ako pwede na Sabado kasi mag-tutor pa ako ng mga bata. E di umabsent ka na muna. Ayoko! Sayang din yung kikitain ko doon. Pang maintenance na ni mama yun. Ay naku, ewan ko sa'yo te. Minsan, unahin mo naman yung sarili mo ha? Kasi sa nangyayari sa pamilya mo, pag sa'yo may nangyari, pakiramdam ko, wala ka rin aasahan sa mga yun eh. Nakipag-date naman po ako dun sa nirereto sa akin ng kaibigan kong si Alan, Papa Van. Pero matapos nga lang po ng second date ay hindi na rin sa akin nagparamdam ang lalaki. Hindi ko po alam kung nabor sa akin o may nasabi akong mali. Pero iniwasan ko na lang pong mag-dwell sa nangyari para hindi na rin ako masyadong maapektuhan. Yan nga rin siguro ang dahilan kung bakit iniiwasan ko rin ang makipag-boyfriend. Dahil alam ko na pag nag-away kami o may nangyaring masama, makakadagdag po yun sa mga poproblemahin ko. At sa estado ng pamilya ko, Papa Van, ay hindi ko po afford na maging mahina. Kailangang malakas at malinaw po ang aking isipan palagi. Matapos nga lang po ng ilang linggo ay may dumating na naman na malaking problema sa bahay namin. Isang araw ay sumakit po ng matindi ang tiyan ni Mama at kinailangan po namin siyang isugod ng muli sa ospital. At nang i-check up po siya at ginawa ng mga laboratory tests at lumabas ang resulta na lumalala rin pala ang diabetes niya. At kaugnay nito, lumabas din ang isang sikreto na matagal na palang itinatago sa aming magkakapatid ni Mama.
Nakakainom naman po ba kayo ng maintenance ninyo? Ay, opo Dok. Nakakainom naman po ako. Pero minsan po ay hindi ako nakakainom. Ma, ano ka ba naman? Bakit mo ini-skip yung pag-inom? Masama yun. Nako, opo nanay. Minsan po kasi ang sakit ng may mga diabetes, kapag pakiramdam nila ay okay na sila, hindi na sila umiinom ng gamot. Pero maintenance na po kasi yan. Ibig sabihin, kay may nararamdaman po kayo o wala, dapat po kayong uminom ng gamot ninyo para ma-regulate po ang inyong blood sugar. Ay, sige po Dok. Mula po ngayon iinumin ko na palagi yung gamot ko. Hindi na po ako magmimintis. Naku, mula ngayon ma, kami na mismo ni ate ang maghahalinhinan sa pagpapainom sa inyo ng gamot na yan para hindi nyo nakakalimutan. Ay ano ba kayo? Wag na. May mga pasok kayo sa opisina eh. Hindi na ma, mag-work from home na lang po ako. Pwede naman yun sa opisina namin eh. Wag na. Tama. Salamat, Maria. Pero pwede bang ibigay niyo pa rin sa akin yung pera? Ako na lamang ang bibili ng gamot ko. Ha? Bakit? Ano kasi para may senior discount, ganun. Ma, yung mga ibinibigay ba naming pera na pambili ng gamot? Ibinibili mo talaga ng gamot? Ha? Ay oo naman. Bakit mo naman tinatanong yan? Makilala kita. May tinatago ka. Sige po, eto na po ulit yung reseta at maiwan ko na po muna kayo ha. Dito na po muna kayo mag-ina. Lalabas na po muna ako at meron pa po akong titignan na pasyente. Nay, inumin niyo po yung gamot mo ha. Ay, salamat po Doc. Ma, napapansin ko pag nasa bahay ako, hindi naman kita nakikitang umiinom ng gamot eh. Saan mo ginagastos yung ibinibigay namin ni ate na pambili ng maintenance mo? Marie. Sa gamot. Ibinibili ko ng gamot. Ma, nararamdaman ko may tinatago ka. Ibinibigay ko sa kuya ninyo yung pera. Ano? Ella, Marie, nagkakalabuan na kasi si Rod at si Vanessa. Ayaw na raw sustentuhan ni Vanessa si Junel dahil hindi niya naman daw anak yun. Kaya ikaw ang nagbibigay ng pera na pansustento sa bata na dapat binibigay ni Kuya Rod bilang responsibilidad ng ama? Hindi ko naman matiis yung bata. Lalo na't malapit nang gumraduate ng elementarya. Naman. Bakit hindi mo na lang sinabi sa amin? Ipapahamak mo ang sarili mo para dyan? Alam ko namang sasama na naman kasi ang loob ninyo sa kuya ninyo Ayoko namang mag-away-away na naman kayo. Walang niya talaga yan si Kuya Rod eh. Manda sa akin yan ngayon. Kung di nyo kayang pigilan yung paborito nyong anak, ako magtuturo sa kanya ng leksyon. Teka, Marie! Papa Van, hindi ko na po napigilan si Marie sa pagsugod kay Kuya Rod. At sinamahan ko na lang din siya para may taga-awat sa napipintong gulo at away ng dalawa kong kapatid. At pagdating nga po namin sa bahay ni na Kuya Rod ay saktong naroon pa si Kuya at ang mga barkada nito na nag-iinuman. Kaya naman mas nagwala si Marie. Mabuti na nga lang po at andun ako. Kundi ay siguro baka nagka-pisikal na away ang dalawa. At ito naman pong si Kuya ay wala ring kaalam-alam na yung ibinibigay sa kanya ni Mama na pera ay para pala sa pambili nito ng maintenance sa diabetes. At noon nga lang din nalaman ni Kuya ang tungkol sa kondisyon ni Mama dahil hindi rin naman po nagsasabi itong si Mama sa kanya. Dahil nga po sa nangyari ay kami na nga lang ni Maria ang bumibili ng gamot ni Mama para siguradong hindi na niya may bibigay ang pera na pambili ng gamot niya kay Kuya Rod. Sa awa naman po ng Diyos, nang natutukan na talaga namin ang kalusugan ni Mama ay bumubuti na ang kalagayan niya. Si Kuya naman po ay para pa ring bato. Kahit alam niya na nga kung anong nangyari kay Mama at ang ginawa nitong
pagsasakripisyo ng kalusugan niya para lamang mabigyan siya ng pera, ay hindi pa rin ulit nagparamdam sa amin. Hindi ko rin alam kung personal man lang niyang pinuntahan si Mama at humingi ng tawad at kinumusta siya. Ilang buwan po matapos ng matinding away ni Marie at Kuya Rod ay nagulantang po kaming lahat nang bigla na lang itong dumating sa bahay namin. Karay-karay ang anak niyang si Jonel. At isang buong van ng mga gamit nila na karamihan ay mga gamit niya sa pagbabanda. Naghiwalay na po pala sila ng asawa niyang si Vanessa. At ang kinuha lang ng nanay ay yung anak niya mismo kay Kuya. Si Jonel ay binayaan niya kay Kuya Rod. Sa totoo lang po, hindi na rin ako nagtataka sa naging desisyon ng asawa ni Kuya na si Vanessa. Sa katunayan po ay kung papipiliin, siguro ay mas kakampihan ko pa nga si Vanessa kaysa kay Kuya. Alam na po kasi namin ang ugali ng Kuya namin. At sigurado kami na madalas mag-away silang mag-asawa dahil itong si Kuya ay sarili lang palagi ang iniisip. At maski nga si Jonel na anak niya sa ibang babae ay siguradong si Vanessa na rin ang nag-aalaga at sumusuporta. Kahit na galit po ako kay Kuya ay pinagbuksan pa rin namin siya ng pinto ni Mama sa bahay. Lalo pat kasama niya si Jonel. Awang-awa po ako kay Jonel, Papa Van. Bukod sa broken family na ang kinalakhan ng bata, ay siguradong mahirap din po sa kanya na tila wala siyang permanenteng pamilya. Kaya tiniis ko na lang din po ang magbunganga kay Kuya para hindi marinig ng bata. Pero pagdating po ni Marie, ay wala na po kaming nagawa ni Mama. At tuluyan nang nagsanib ang balat sa tinalupan. Bakit ang daming gamit dito sa sala? Hi, Tita Marie. Oh, Jonel! Ma! Yung isang gitara ko bakit doon mo sa gilid nilagay? Nagasgasan tuloy. Bakit nandito ka? Dito na muna kami ni Jonel. Ano? Naghiwalay na kami ni Vanessa eh. Kaya dito na kami titira ulit ni Jonel. Ay! Ang kapal din naman ang mukha mo, no? Jonel, dun ka muna sa kwarto namin ng Tita Marie mo, okay? Sige po, Tita Ella. Bakit? Eh bahay ko rin naman to ah. Ma, pagbayari mo ng renta yan. Marie naman. Ano? Ano pinagsasabi mo na renta? Mukha kang pera! Hoy, ang kapal ng mukha mo. Sa ating dalawa, ikaw ang mas mukhang pera. Ikaw ang panganib pero sa amin ka pa umaasa ng mga kapatid mo para sustentuhan yung mga responsibilidad mo? Anong umaasa sinasabi mo dyan? Kung makasalita ka parang ikaw ang bumubuhay sa amin ah. Hoy, Marie, kay Mama ako humihingi at binibigyan niya sa akin yun ng kusa. Eh bakit? Kanino ba kumukuha ng pera yung si Mama? Hindi ba't sa amin din ni Ate Ella? Kaya yung pinanggagastos mo, sa amin din galing yan. At sigurado ako na kaya ka iniwan ang asawa mo dahil ginagawa mo rin siyang palagatasan. Hoy! Yung bunganga mo ha! Rod! Kuya! Kay lalaki mong tao? Ikaw pa ang panganay pero nananakit ka ng bunsong kapatid mong babae? Eh kasi kung makapagsalita, akala mo ang daming pinatagong pera sa akin eh. Hoy! Marie! Wala kang alam sa amin na asawa ko ha. Yung bunganga mo, busalan mo. Kundi, hindi lang yan ang matitikman mo sa akin. Tumigil na nga kayo! Rod! Ano ka ba naman? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ma, paalisin mo yan. Marie, Rod, mag-usap naman kayo ng matino para naman hindi kayo magkapatid niyan. Ma, paalisin mo yan. Hindi ko kaya makasama yan dito sa iisang bubong. Marie, kailangan ni na Jonel ang tulong natin. Hindi niya yung paalisin? Pwes, ako ang aalis! Marie, walang aalis. Dito tayo. Hindi! Pumili ka, Ma! Mga anak ko kayong lahat, hindi ako pipili. Sige, ako na lang ang aalis. Marie naman, ano ka ba? Pag-usapan natin to. Marie, sandali!
hindi na po namin napigilan ang pag-alis ni Marie sa bahay, Papa Van. Lumipat na lang po siya doon sa inuupahang apartment ng boyfriend niya at sinabi niya sa akin na makikipag-live-in na lang daw po siya sa boyfriend niya. Hindi ko na po napigilan si Marie sa desisyon niya, Papa Van. At mula nga rin po nang umalis si Marie sa bahay ay hindi na siya nagbibigay ng pera. Doon ko po na-realize na ako na lang talaga ang maaasahan ni Mama. At mukhang pati na rin ng pamangkin kong si Junel. Papa Van, si Kuya Rod ay wala lang pakialam. Nakapag-settle na siya agad doon sa dati niyang kwarto at parang wala lang nangyari. At dahil ayaw niya rin daw po ng may kasama sa kwarto dahil kailangan daw niya ng privacy sa pagpapractice niya sa banda, ay nagpa-construction pa siya doon sa kwarto niya ng divider para sa kabilang side si Junel. At ang naging laki ng kwarto ng bata ay sakto lang para sa isang maliit na kama. Nang nagpa-construction si Kuya ay doon ko na naisip na mukhang permanente na ang balak nito na doon na sa bahay namin tumira. Hindi naman siya humingi ng pera para sa construction na pinagawa niya. Kaya naisip ko na baka naman this time ay medyo umayos-ayos na at nag-mature na si Kuya. Lalo pat alam na nga niya na may sakit na rin si Mama. Pero matapos pa ang 2 buwan na pamamalagi ni Kuya at ni Junel sa bahay, ay nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit ito nagpagawa ng divider sa kwarto niya. 2 buwan matapos nitong bumalik sa amin ay nagsimula na rin siyang mag-uwi ng babae. Sinubukan ko pong pagsabihan si Kuya na mahiya naman siya. Halos isang plywood lang ang pader sa pagitan nila ng anak niya. At malamang rinig na rinig ito ng bata tuwing nakikipaglampungan ang tatay niya. Ngunit as usual ay wala na namang pakialam si Kuya. Ngunit hindi ko na po talaga napigilan ang galit ko nang napansin kong isang araw ay umiiyak si Junel sa kwarto niya. At nang tanungin ko ang bata, nalaman ko na pinapatigil na pala siya ng tatay niya sa pagpasok sa eskwelahan dahil wala na raw itong pambayad ng matrikula niya. Kaya naman, ako na ang gumawa ng aksyon. O Rod, sumabay na kayo niyang bisita mo dito sa hapunan namin, ha? Hindi na ma, kumain na kami. Bago na naman yung dala niya. Oo nga eh. Basta sana lang hindi yan makabuntis, kundi kargo na naman natin. Dapat kasi sa hayop na yan, kinakapon na eh. Ella, yung salita mo. Ma! Ella! Nasaan yung mga gitara ko? Ha? Ano bang gitara yon? Yung mga gitara ko! Wala na sa kwarto ko eh! Sinangla ko na. Ano? Sinangla ko para makakuha ng perang pang tuition si Junel. Ano? Eh bakit mo ginawa yun? Gamit ko yun eh! At anak mo si Junel, tatay ka niya. Papatigilin mo yung bata na mag-aral? Ang sipag-sipag sa school oh. Sisirain mo ang kinabukasan niya dahil lang sa palagi mong inuunang sarili mong kapakanan kesa sa kanya? Pero bakit mo pinakialaman? Gamit ko yun eh! Kabuhayan ko yun! Kabuhayan? Bakit? Kailangan mo ba ng 5 magagarang gitara para makatugtog dyan sa banda-banda mo na ni isang kusing ni hindi kami makaramdam ng pakinabang? Nagtira naman ako ng isa doon, hindi ba? Pwede mo nang gamitin yun. Punyeta ka! Ano ba? Rod! Ano? Tigil ka! Sasampalin mo rin ako kagaya ng ginawa mo kay Marie? Hayop ka! Akala ko mas matino kay Marie! Yun pala mas malala ka pa! Bukas na bukas, tubusin mo yung mga gitara ko! Kundi! Kundi ano? Papatayin mo ko? Ha? O edi sige ka! Wala nang tutulong sa inyo! Eh ako nga lang ang nagtsatsaga sa'yo? Walang yakap! Ay Rod! Tama na! Tama na! Tatawag na ako ng pulis!
Bilis! Sige! Sampalin mo pa ako! Kahit na bugbugin mo pa ako! Kahit na magkamatayan tayo, tandaan mo! Hindi nun mabubura ang katotohanan na makasarili ka! Masama kang ama! Masama kang anak! Masama kang kapatid! Masama kang tao! Tita, Jonel, doon ka sa taas! wag mo pong saktan si Tita Ella. Mas mahal ko po sila ni Lola kesa sa'yo. Sige! Magkampihan kayo! Mula noon ay hindi na kami nag-usap-usap sa bahay. Doon pa rin po nakatira sa amin si Kuya Rod at si Jonel. Pero ang nangyari ay kaming lahat ay nag-uusap-usap, samantalang itong si Kuya ay parang border na lang namin sa bahay na hindi nagbabayad. Hindi siya sumasabay sa pagkain at kadalas ay dating at uwi na lang. Mga 4 na buwan na rin po naming hindi kinikibo si Kuya. Maski si Jonel ay galit at ayaw na rin kausapin ng papa niya. May bahagi po sa akin na umiiral ang awa kay Kuya Rod, Papa Van. Siguro po ay napakabigat din ng pakiramdam niya na wala siyang makausap sa amin. Na parang ang liit-liit na ng mundo niya. At ang hirap din naman po ng pakiramdam na nasa isang bahay kaming lahat pero tensyonado ang pakiramdam sa tuwing naroon siya. Hindi ko po alam kung magkakaayos-ayos pa ba kami ng mga kapatid ko, Papa Van. Okay pa naman po kami ni Marie. Pero mukhang wala na nga po talaga siyang balak na umuwi sa amin. At mukhang tuloy na nga silang magsasama ng boyfriend niya. At sigurado ako na si Kuya at si Maria ay hindi na magkakasundo. O siguro'y kung magkakaayos man, ay baka matagal-tagal pa itong mangyari. Pero kahit naman po ganoon ang nangyari sa amin ay may bawi naman po na magandang pakiramdam dahil kay Jonel. Mula nang lumipat ulit sina Jonel sa bahay, at dahil may isip na rin at matalino pa ang bata, ay parang naging anak-anakan ko na rin ito. At masaya rin ako na magkasundo sila ng lola niya. At kahit papano'y napupunan ng bata ang mga pagkukulang at sakit namin sa ulo sa tatay niyang si Kuya Rod. Maraming salamat po sa inyo, Papa Van, at pinaunlakan niyo pong basahin ang sulat ko sa inyo. Sana po ay may mapulot ding aral ang inyong mga tagapakinig sa nangyari sa aming magkakapatid. At sana nga din ay paghimalaan din kami ng Panginoon at magkaayos-ayos. Ang inyong forever kabarangay, Ella. Minsan lang sa mundo, isinilang